Yo, what's up mga kabakal? Welcome back sa ating YouTube channel. So, sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano natin i-repair tong mga ganitong ayan o. So, kung makikita natin, naka-full wheel siya at nandyan pa yung hinang. So, wala namang problema dyan kung i-full wheel dyan sa mga kilikili. No? Wala namang problema. Wala naman tayong problema dyan. Pwede naman talaga i-full wheel dyan. Nasa sa inyo lang naman yan yung gumagawa. At syempre, hasain natin konti yan. Medyo burahin natin yung hinang niya. Tapos ang pinaka-concern talaga dito sa may-ari, pinapa-repair niya. Ang papalitan natin is yung gold ring. Ito yung papalitan kasi ang nangyari kasi yung ispat medyo hindi maganda. Ayan. Sa mga ganitong design po kasi dito tayo medyo na mahihirapan paano natin i-ispat kasi manipis lang talaga to, gapapil lang po kasi yung nipis nito. Kaya yun nga, pagka hindi tayo maingat sa pag-ispat sa mga ganito, talagang ganyan ang mangyayari, mapupunit siya. Tapos isa pa doon, kung mapapansin natin, nawala yung nawala yung gold plated niya, nawala. Lumitaw yung pagka-stainless niya. So, sabi nung nagpagawa, hindi niya alam kung paano daw nangyari yun na namumuti yung gold. So, nawala na yung pinaka-design niya. At yun lang yung pinaka-concern niya na papalitan. Pero syempre, dinala niya na rin sa atin. Ayusin na rin natin yan. Tapos yung mga ispat na ito kasi hindi natin pwedeng katingin yan yung mga ganitong ispat, lalo na tubular ang gamit dahil mahirapan tayong mag-finish pag ganitong tubular. Pagka nagkaroon mga tama yan, pagka tinanggal natin o hinasa pa natin. So ang gagawin natin dyan, tanggalin natin ng dahan-dahan, siguro i-cut natin, ingatan lang natin na wag matamaan yung tubular pagka kinat natin. Tapos yung mga matitira na nakadikit dyan na spot, yung pinagpiliran, hayaan na natin yan, wag na nating hasain. Ang gagawin natin, lusawin na lang natin pagka binalik natin or kinabit natin ulit yung mga horizontal niya. So, yun lang naman. At papakita ko sa inyo kung paano natin i-repair to. Ang tingin ko kasi dito kaya nangyari yung ganito, no? Tingnan nyo, may mga puti-puti, oh. So, sa tingin ko dito pinahiran to ng chemical. Yung tiglin, sa tingin ko tiglin ang pinahid nito, kaya nagkaganyan muti. Hey, psst, ang ingay nyo. May mga alaga ako dito, makukulit. Ayan, so lahat sila ganyan, lahat sila yan papalitan natin, pati ito kasi magkaiba ang sukat. Yung dito 1, tapos pagdating dito sa mga window grills niya, 3/4 lang ang ginamit. Ayan. Tulad yan, may mga tama ng cutting wheel. Ayan, mga tama ng pinaghahasaan. Mahirap na po kasi burahin yan. Kaya ang gagawin natin, ingat lang talaga pagka kinalas natin. So, ganyan lahat ng problema. Ayan, namumuti yung gold ring niya. Siguro pinahira ng chemical yan. Kaya nabubura yung pagka-plated niya. Yan ang gagawin natin ngayon. Papakita ko sa inyo. Tapos ayan, punit yung mga pinag-ispatan. So pagdating sa ganito kasi mga kabakal, pagka nag-ispat po kasi tayo dito, kung mapapansin yung horizontal natin, yung vertical, yung vertical natin, yan, twisted na tubo. Ngayon, pag nag-ispat po kasi tayo dito, hindi na kailangan piliran yan. So tignan lang natin kung saan tumapat yung itong pinaka-design niya na gold. kung saan dumikit dito sa pinaka
anong tawag nito? Yung pinaka umbok ng nakatwist niya. Diyan natin itapat. Halimbawa, ito ganito. Nakadikit. Kung saan yung dikit, doon tayo mag-spot. Huwag tayong mag-spot ng dito banda kasi siyempre nakaangat yan. Kasi medyo lubog itong part na to eh. Medyo may kanal na siya eh. Kasi twisted nga yung tubo natin. So, dito tayo mag-spot. Sa yung parang pinakapalikpik niya, yan o. Yan, dito tayo mag-spot. Sigurado naman, lalapat yung ring natin dyan. Kaya di na natin kailangan mag-filler. So, pitik lang talaga, pitik. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin ispatan yan na hindi siya magkakaganyan at hindi na rin na tayo magpipiler. Okay? So, meron akong na-repair dito. May na-ispatan na, may na-repair na ako dito mahaba. Ayan o. Kung mapapansin nyo, medyo makapal yung mga hinang natin dahil nilusaw lang natin yung, ay, kukulit. Ay! Nilusaw lang natin yung mga dating ispat na mga malalaki. Kaya medyo makapal. So, ito na yung mga naispatan ko. Ayan o. Ayan. Ito yung pinakapalikpik. Ayan. So, dito tayo nag-spot. Ayan, maliit lang. Ayan, maliit lang na spot. Ayan o. Ayan. 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 Halos di nakita yung spot niya. Ayan o. Yan. Dito sa itong nakaumbok na to. Yan. Kasi sigurado lapat yan. Pagdating kasi dito, medyo ano na yan. Ayan, may nakaangat na konti. Ayan o. Ayan. O, diba? Ayan. Tapos kabilaan yan. Ilalim ganun din. Ayan, kung saan yung nakalapat. Doon tayo mag-spot. Para maiwasan natin yung pagkapunit ng design natin. Kasi ano lang to, gapapil lang yung kapal nito. Kaya medyo masilan talaga ang pag-spot nito. Ayan. Yan na yung repair natin. Mamaya papasilip ko sa inyo kung paano natin inispatan. Di ba? Okay. So, ito na yung isunod natin. So, ito, pati itong pinag-weldingan. Sain lang natin konti yan. Ko naman sa inyo kung paano natin i-finish tong ganito mga kilikili. So ang gagamitin natin dyan, unang pasada cutting wheel ang gagamitin natin. Ito, cutting wheel. Ayan. Para madukot natin yung kilikili. Kanalan nyo lang. So, lagyan nyo lang ng kanal, daanan nyo lang siya ng cutting wheel para mabuhay yung kanto. Okay, tapos syempre 80. Pwede nating daanan ng bato yan, pero rekta 80 na tayo dahil hindi naman siya ganun kakapal. So next natin 80 pa rin to, kaya lang flexible siya, yung isang klase naman para mapantay-pantay natin. Kasi kung mapapansin natin, oh, medyo may mga malalim pa sa tama ng hinang, may mga undercut. Next natin 320, pero flexible pa rin na 320. Ito 320 flexible.
Next natin gray. Bapping na bapping, sunod. Uy! Ayan o, okay na.